Napakalambot eh. Gandang araw po mga kabababal ko sa Pinilangan Lakbayan. Winter na po. Nakipasko po ako, nakikain. Pero gusto ko po ngayon sa bahay mag-prepare po ng Filipino food naman po. Diba? Luluto po ako ngayon ng beef machado o bistek Tagalog. Siyempre Pilipinas gusto po kanin kasi sa pinunta ko walang mga kanin. Diba? Tara, samahan po muna ninyo akong mag-prepare. Sa pagigisa po, para po sa ating beef machado, gagamit po ako ng achuete oil na may garlic. Yung achuete oil po, magpainit lang po kayo ng mantika, low heat. Tapos lagyan nyo na po yung buto ng achuete. Pag kumulay na, tanggalin nyo po. Huwag nyo po patatagalin kasi pag nasunog, hindi po maganda. Tapos, salain po ninyo pag malamig na. Diba? Para mas maganda kulay ng ating niluluto. Isa na po tayo ng bawang. Sa pagluluto naman po ng mechado may kanya-kanya po tayong diskarte, diba? Kanya-kanyang style. Kanya-kanyang pagmamarunong. Lagyan na po tayo ng sibuyas. Golden brown na po kasi ang ating bawang. Masarap po talaga sa bawang at sibuyas. Gisang-gisa. Yung maayos ang pagkakagisa. Para mas lumasa po ng maayos sa niluluto natin. Kasi parang hinapyaw lang natin. Tapos dadamihan natin ng pampalasa. Hindi po masarap yun. Ito kasi nagbibigay po talaga ng lasa. Pagigisa ng ibang tao. Ano ba tayo? Chismis nga tayo. At kapag naghiwa-hiwalay na po ang hibla ng sibuyas, lagyan na po tayong kamatis. Hindi po tayo maglalagay ng tomato sauce. Gusto ko po natural, authentic style ang pagkakaluto. Salubong natin hanggang sa lumambot ang kamatis. Ayan, malambot na po ang ating kamatis. Maglalagay po ako na ngayon ng bell pepper powder. So, hindi na authentic. Nagmamarano kayo yun. Nabawasan ng 20% ang karunungan. Dapat fresh, di ba? So, hindi na siya authentic. At least bell pepper pa rin yun, di ba? Powder na lang. Loko ng paliwanag. Dahil mali talaga ako. Yan. Pagayin po natin. Isa natin ng maayos na lumalasa sa bawat ricado ang katas ng bawat isa. Lagay na po tayo ng baka. Ang mechado po talaga dapat, malalaki po talaga dapat ang tipak ng baka. Huwag naman yung tipong buong baka ilalagay. Yung buong isang tipak ng baka na, hindi sabihin yung ganyan. Yan. Talagang papalambutin po yan ng dahan-dahan. Ito, pinakulaan ko na po yan. Huwag po muna natin lalagyan ng tubig. Pag naglagay po tayo ng baka, lagay po tayo ng asin. Yung pinakuluan, syempre, may asin na po, pero para mas mag-release pa ng liquid. Ng katas ang bawat ricado at ang karne. Tayo paminta. Excuse me. Saluhin po natin mabuti. Maganda kasi kumapit muna yung ating ginisa sa karne ng baka. Takpan natin. Magre-release naman po kasi ng liquid. Lalabas ng katas ang karne. Kapag takip po, hindi mag-evaporate so yung liquid, didikit po sa lasa sa baka para mas maging malasa. Ayan! O, diba? Kukulo na po. Galaw-galawan natin. Huwag naman po natin tatagalan yung pagpapakulo.
Yung talagang isang kulo lang na maayos. Para pakapitin lang po natin yung mga ginis natin sa karne. Yan na po yan. Lagyan na po tayo ng pinagpakuluan ng baka. Itulubog niyo po yung karne. At lagay niyo po sa medium low heat. Takpan po ninyo basta lumambot. Ayan! Malambot na po yung ating karne. Ayan. Napuputol na. Lalagay po ako ng toyo. Hindi ko na po tatakpan po ito. Pero dapat medium high heat ng konti. O medium heat na lang. Depende sa luwag ng tornilyo nyo. Tornilyo sa utak. Hindi, yung tornilyo sa utak ko lumulog. Hindi ko alam pa nagsasabi. Lagay po tayo ng lemon. Siyempre, wala naman po ditong kalamansi. Meron pong bunga yung kalamansi ko, 3 piraso. Tinitipid ko po yun. Ayan. Oh, ito, tatanggalin ko buto. Nakita mo, nahulog. Sa mga ugaling itong nagluluto na ito. Diba? Yan pa isa, kuya. Ito nga, kinukuha pa ko. Ayan, oh. Bleto na. Ay, patawarin niyo po ako. Gutom lang po ito. Excuse me. At haluin po natin. Ito okay lang po sa lemon. Hindi katulad ng suka na pag nilagay nyo hinalo. Ito sa lemon, pwede naman haluin. Bango. Pasarap. Dahil malambot na nga po yung baka, paglagay na po tayo ng toyo at tinutoyo na rin yung nagluluto. Lagay na po tayo ng carrots. Ang pagkakahiwa ng carrots, depende naman sa inyo. Gusto ko iprito yung kalahati, kaya lang naubusan ako ng mantika. Hirap-hirap pumunta sa shop eh. Dahil napakataas na po ng yelo sa labas. Hindi po tayong patatas. Yan. Ito, hindi ko po masyadong hahaluin yung patatas. Pero ang carrots, medyo ilulubog ko. Gusto ko po kasi sa carrots, lutong-luto. Sa patatas, yung lutong-luto pero ayoko na masyadong malabo o sobrang lambot. Sa stage na po na to, takpan na natin. O kuya, kaya ko ba eh, hindi mo tatakpan. Kanina yun, nagbago isip mo. Kaya mo natin lumambot. Ayan. Malambot na po yung carrots at patatas. Lalagay po ako ng laurel. Excuse me. Iba hindi naglalagay ng laurel. Pero nakikita ko sa pagmamarunong ng ina ko, naglalagay siya. Ito, pwede na po natin haluin. Dahan-dahan lang po, ayan, yung karne nadudurog na. Dahan-dahan lang po sa pag-ibabaw ng karne. Medyo palalaputin po natin ngayon yung sarasan nito. Pagkakain po talaga ako ng mga Pinoy food o Pinoy foods. Gusto ko po nalalasahan po talaga yung authentic na lasa. Kahit sabihin natin process yung ilalagay nating ingredients. At least, di ba? Hindi tayo manghihinayang sa lasa. Ayoko po kasing i-sacrifice ang lasa. Yeah. Yan. Tingnan na, no? Medyo palaputin lang po natin ang sarsa. This is it. This is what I was
talking about. Yan po yung gusto ko. Hindi naman po sobrang lapot nung sarsa. Yung may kalaputan ng konti. Tatayin ko na po. Huwag niyo po tanggalin sa kalan. Para yung init nandyan pa. Kung gusto niyo pag medyo matuyo pa ng konti. Sarap po tingnan. Makulay. Malambot ang baka. At hindi overcook ang patatas at ang carrots. Sa atin naman pong bistik Tagalog, ganito po ginagawa ng nanay ko. Binababad niya po sa konting asin, paminta, toyo, kalamansi, saka po maraming bawang. Pero siyempre wala pong kalamansi dito. Lemon pong ginamit ko. May tanim pong kalamansi, 4 na lang po ang buong ayoko pong pitasin. Kailangan po babad na babad. Binabad ko po siguro itong mga mahigit 2 oras. At hinahalo-halo ko para maging even. Mas maganda palagay nyo sa plastic. Para madali pong piga-pigain at halong-halo. Yung plastic na lalagyan nyo dapat recyclable. Nare-recycle. Recyclable ba yun? Tama? Tama ba yung term na English na ginamit? Yung nare-recycle. Sa ating pong kawali, dapat na medium high heat. Lagay po tayo ng atsuete oil. Medyo may konting garlic po itong atsuete oil ko. Ayan o. Yan, mainit na po ang ating mantika. Dahan-dahan po ah. Ang bistik Tagalog po, pag niluluto ng nanay ko, talagang parang stir-fried. Stir-fry. Ginagalaw-galaw niya po lagi. Maninipis po ang hiwa nito, talagang manipis na manipis. Nagalaw niya po lagi hanggang sa maluto. Pero gusto ko pa sa bistik Tagalog, yung may kunat talaga, yung makunat. Doon po pala sa pinagbabaran, medyo naglagay po ko ng konting asukal. Pag malapit na pong malutong ganyan, tingnan nyo po yung sarsa kung tama-tama na po sa inyong alat at asin. Tama-tama na po sa akin yun. Ayan, luto na po. Tanggalin ko na po. Kasi pag nagtagal, kukunat po ng lalo po yan. At habang mainit pa po, pero marami po ng sibuyas dito. Sibuyas na pula, masarap po talaga sa bistik Tagalog. Lagay ko po yung kalahati. Yan. At hahaluin ko po para matanggal yung tapang na lasa ng sibuyas. At medyo maluluto po yan. So, ganyan po yung style. Para hindi overcook po yung sibuyas. Siyempre, iba po sa inyo, nagigisa po muna ng bawang sibuyas. Marami naman po style ng pagluluto nito. Yan, okay na po yan. Rice po natin at yung kalahating natirang sibuyas, lalagay po natin pang toppings. Yan, hindi naman po yung sinasabi ko kaninang malamig. Ibig sabihin kapag hindi na po umuusok, lagay na po natin yung ating toppings na sibuyas para may contrast. O, diba? Inisa-isa pa kunwari. Yan, ready na po. Diba? Kain na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo na safe po ang lahat. Safe po ang lahat. Yan. Bago tayong isa, salamat na po muna natin ng Panginoon. Merry Christmas po sa inyo lahat. Panginoon, maraming salamat na naman po sa inyong oras na sa amin po inyong mahal ka sa nagdaang pong Pasko. Naway naging safe po ang lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Sa lahat po. Ayun na po bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat. Sa kanila ni Jesus. Amen.
Merry Christmas po yan. Merry Christmas or belated Merry Christmas sa iba po. O sa iba po ay sineselebrate pa lang po. Naku po. Ay nako. Pag namamas ko po at ganito, may gantong handa, kakain po talaga ako. Ito po yung, bukod sa menudo, syempre, paborito po sa handaan. Yan, may mechadong baka, kaya bistik Tagalog. Kasi hindi naman ko na masyadong naghahanda ang mga tao eh. Tayo, malambot na malambot po itong ating baka. Patayang carrots at patatas. Yung masarap, di masyadong overcook. Yung kalahati sa mechado, yan. At itong kalahati sa bistik Tagalog na maraming sibuyas. Winner na winner. Yun na tayo sa mechado. Meron din po ang patis na may sili. Napakalambot yung buo. Oh. Pareho po kami ng father ko eh. Hindi nasisihan ng konti ang laman ng bibig. At medyo nabubulunan na. Ito po orange soda na walang asukal. Mainam na sabihin sa Tagalog no asukal kasi pag English eh. Sabihin may brand name. Winner sa lambot. Naman po tayo sa bistik Tagalog.
Yung masarap, may konting kunat lang. Pero hindi po siya sobrang kunat. Yung lamot, sarap. Ganun po pag hindi po yung overcook pang beef kapag manipis ang hiwa. Mabilisan po talaga. Yun, nakuha ko ng isang buto ng lemon. At masarap yung sibuyas, walang tapang na lasa. Ano po? Kaya po ako nagluto ng marami. I-invite ko po yung mga ibang kaibigan ko pumunta po nga kasi syempre ngayon 25 sineselebrate po Pasko sa Pilipinas. Dito po kasi 24 kahapon eh. So ngayon, Filipino style naman po. Ang lalaki ng tipak ng bao. Sigurado mag-i-enjoy sila. Kami sibuyas. Sa Pilipinas, pag kumakain po ako ng masasarsa, ang partner ko po, pag may manggang hilaw na mura, saka may pati sasili. Napakasarap. Bigla ko inantok doon ah. Alam niyo yung pakaramdam na gutom kayo kumain kayo tapos ganado kayo tapos bigla kang aantokin. Sarap ng sibuyas. Excuse me. Excuse me. Pagdating po nila dito,
ubos po yan. Iba po magte-take away pa yun. Kasi mga finish po hindi nagte-take away. Pero dito, nabi ko po sa kanila, pag maraming pagkain dito sa bahay, hindi ko kaya ubusin niya mag-uwi kayo. Ngayon, dati sinasabi ko po, ngayon hindi na. Sila na po nagsasabi. Pero nagpapayag sila, mag-uwi ba ako? Sige. Paganda po, okay lang po, wala matira po sa akin. O yan. Importante, natikman ko po. Yan. Paano po? Bago pa tayo tapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa bibiling ko po sa amin sa araw na ito. Ang bawat isa po ay naging maayos po nakaraang Pasko. At pag-umpisa na naman po ang panibagong taon. Ang bawat isa po ay nagiging excited po sa pagsalubong po ng bagong taon. Hinihiling ko po, Panginoon, kaligtasan po ng bawat isa kami pong lahat ng tao sa buong mundo. Pagmamahalan, pagkakaisa, pagmamalasakit, at pagpapakumbaba. Kayo na po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ng Jesus. Paano po? Maraming salamat na po sa inyo. Oras na ilan sa pinilakalak may basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi magandang araw. Lawa lang.